healing power, touch the Come with your own special way. Come, Dito, the living God, we offer your presence. Dito, the living God, we offer power. And to deliver and to Jesus, Spirit of God, to His Savior and to empower us to walk to us and to redeem us. Jesus is King. Jesus Jesus is King. Sino po opening prayer? Ako na? oh, Oh. Let us pray. hey, Okay, let us come before the presence of God at tayo po ay manalangin upang meron po tayong patnubay sa ating pag-aaral ng ating mabuting balita para sa ika-27 ng linggo ng pangkaraniwang panahon. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. amen. Opo, Ama, maraming salamat at kami iyong tinuring na iyong anak sa pamamagitan ng iyong anak na si Yesu Kristo at kami ay ginawa mong templo ng iyong Espiritu. Sa aming inaangkin ang kanyang kapangyarihan na napapaloob sa aming pagkatao bilang mga Kristiyano. At siya po ang tunay na gumagabay sa amin, patnubay po namin sa lahat ng aming gawain upang maging patupad po namin ang aming mga tungkulin bilang mga mananampalataya sa pangalan ng anak mo si Yesu Kristo. Kaya naman inaangkin namin ngayon ang presensya ng Espiritu sa bawat isa sa amin. Amen. Ngayon ay nagpupulong-pulong upang linangin ang iyong mga salita at ang kami po ay mailagay sa matuwid at matapat na pananampalataya upang sa gano'y maging kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at sa aming paglalakbay sa espiritual na buhay ay kayo makarating sa pintuan ng iyong langit. Ito po ay dinadalangin namin sa pangalan ng anak mo si Yesu Kristo na maghahari kasama ang Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Mahal ang anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen po. Amen. Hey, We also include in our prayers yung mga naging biktima po sa nangyaring Cebu. tol sa Cebu. So atin po silang alalahanin din na nawa ang kanila pong mga kaluluwa ay kapiling na ating Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Magandang gabi po sa ating lahat. magandang gabi. Kamusta? Medyo maulan pa. Padalangan din po ba natin ang ating mahal na Presidenteng Duterte ay makauwi na?
Bakit, bakit bigla tapos bigla kang ngumiti? Ah, siguro tawag dito, bahala na si Lord doon. Kasi parang ano eh, no? Parang yung mga pagbasa, no? Parang ganun yung mga ano. Oy, Bakit pinapakita yung mga ganun, ano? Pero in God's time, meron talagang sagot. Hmm. Sa, may consequence. oo. Okay. Muli po, magandang gabi po. And hindi na po natin patatagalin, ano po, ating pong pakinggan yung pagbasa po sa mabuting balita sa ika-27 linggo ng karaniwang panahon para po sa darating na linggo po. At ang Hmm. magbabasa po ay walang iba kundi ang ating kapatid na si Brother Butch. Take it Okay. away. Okay. Para kasi ano, sino yung dati take it away? Si Jana, JQ ba yun? Jana? GQ, Jokerino. Joe. Oh. Okay. Ang ating pagbasa po ngayong darating na linggo ay hinango sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 17, verses 5 to 10. Glory. Papuri sa iyo, Sa Panginoon. iyo, Panginoon. Ang ang titulo ng ating babasahin ay about pananalig sa Diyos. In English, faith in God. Sinasabi ng mga apostoles sa Panginoon, dagdagan niyo po ang pananalig namin sa iyo. Sumagot ang Panginoon, kung may pananalig kayong sinlaki ng isang mustasa, binhi, pwede niyong utusan ng isang malaking puno, mabunot ka at matanim sa dagat at susunod sa iyo. Kung meron kayong alipin na kakatapos na ng pag-aararo o mag-alaga ng mga tupa sa bukid, niyayaya niyo ba siyang kumain agad? Siyempre, hindi. Bagkus ang sasabihin ninyo, ihanda mo ang aking hapunan, mag-ready ka at pagsilbihan mo ko para makakain ako. Kumain ka pagkatapos ko. Hindi kailangan mag-thank you ng amo sa alipin niya kasi sinunod lang ng alipin ang utos sa kanya. So kayo din, pag nagawa niyo na lahat ang inuutos sa inyo, sabihin niyo, ordinaryong alipin lang kami. Ginagawa lang po namin ang aming trabaho. Ang magandang balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin. Namin, Panginoon Hesus Kristo. Okay. Thank you, Brother Butch. Okay. Liwanag naman eh, no? Ito yung ano eh. Ito yung lagi kong kino-quote na ano eh, tungkol sa servants. We are just doing our job. Pero ano, pwede pa akong magkomento. Oh, go ahead. Yeah. Tingnan mo ang Panginoon Diyos, ang kanyang mga halimbawa at gawa. Titingnan mo, napakaliit. Alam mo kung gaano kaliit yung butil ng mustasa? Napakaliit na parang tinga. Ganun lang kalaki. Pero tingnan mo ang ano, kanya dito ko nahalata na lahat tayo tinatawag upang maging maliit o magpakumbaba. Para siya makakalaw. Tingnan mo, pag lumago naman ng mustasa, napakalaking puno. So, kung titingnan natin, kung tutuusin natin, lahat ng bagay na gagawin natin ay nagsisimula lang sa maliit na bagay. So, ang tinitingnan ng Panginoon Diyos yung ating pananalig at pananampalataya at siya na ang bahalang magpalago. End of comment. Okay, thank you, Brother Butch. Meron pa po bang gusto mag-comment? Si Brother Tunying, maganda mag-comment yan eh. Brother Tunying, baka Ano gusto mo naman? mag-comment. Ang dalawang bahagi itong ating gospel. Yung una, yung pananalig sa Diyos. Yung At pangalawa, tapos, yung tungkulin. ikalawa ay yung tungkulin ng alipin.
At yun nga po, mga apostol nagtanong kung paano daw dadagdagan yung kanilang pananampalataya. Bakit nasusukat po ba ang pananampalataya? Yun ang kanilang tanong eh. Anyway, so kanyang nilarawan niya ngayon tungkol sa alipin at Panginoon. Dito sa maging alipin, sa panahon po kasi nila, ay ang alipin ay talagang alipin. Hindi basta lang katulong. Yun ay pag-aari ng Panginoon. Kaya sila ay naggagawa ng lahat ng gawain sa bukid at sa bahay nang walang bayad sapagkat sila ay mga pag-aari. Kaya marapat lang na sila ay magtrabaho ng hindi naghahangad ng bayad sapagkat sila ay alipin. Pero sa panahon po natin, wala nang alipin. Kaya iba ang trato natin sa katulong. Hindi ganyan na galing sa pag-aararo tapos paglulutuin mo pa, magbibihis, tapos hahawiin ka ng pagkain. Lahat ng iutos mo ay susundin nila at walang pasasalamat ang kailangan manggaling sa Panginoon. Yun. Yun. Thank you. Ngayon, para sa atin, ganoon din tayo ngayon. Ang Panginoon natin, si Kristo, tayo ay kanyang mga mananampalataya. Kaya kailangan lang, wala tayong dapat na ireklamo. Dapat sundin natin lahat ng gusto niya sapagkat siya ay ating Panginoon. Correct. Amen. Okay. Thank you, Brother Tunying. Salamat po. Good evening, Kuys. And welcome. Okay lang. Better late than never. Brother Hector, may comment ka? Wala. Wala. So, ano ko lang po, i-share ko lang po kasi yung dito sa may Lead the Word po. So, yung readings po natin, this past weeks in the ordinary time, ating pong sinasamahan si Jesus, sa kanyang journey towards Jerusalem at sa kanyang pagpapakasakit. Itong past 6 weeks nga, focus ang attention natin sa mga readings na ipino-point out yung opposition kay Jesus at sa mga disipulo niya. So, ngayon, si San Lucas, binabalik na po yung yung subject ng renewal, focusing on the inward renewal of the disciples. Ang sabi nga dito sa and the apostles said to the Lord, increase our faith. Yung request po na for more faith, ang sagot talaga dito ni Christ, that is the quality rather than the quantity of faith that needs revitalizing. Hindi naman po talaga yung yung quantity ang ang tanong. Dapat yung quality. Opo. So, ang sagot ko dito na ng Panginoon, if you have faith the size of a mustard seed, you would say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it would obey you. Imagine po natin, yung large tree na yon, merong extensive root system. So, talagang mahirap yung basta-basta mabunot. It would be difficult not only to uproot itong puno na ito, pero also para ito ay mabuhay sa seawater. So sabi nga dito, ang tunay na pananampalataya can bring about quite unexpected results. Diba? Talagang hindi natin yung kumbaga yung dami, kundi yung quality ng pananampalataya. May magandang rin dito sa reflection si I don't know kung siya, kung pari siya si Reynald Perez dun sa sa Awit at Papuri. Maganda yung mga commentaries niya. Pero let's save it for another time siguro. So, dako na po tayo sa sa himay. Mabilis lang. Okay lang po ba? Sundin natin yung binigay ni try natin kung effective. Sige po. Ang una pong katanungan ay para kay
Brother Hector. Yes, Okay lang po ba? So sa verse sure. 5 po, verse 5, ano ang sinabi ng mga apostol sa Panginoon tungkol sa kanilang pananampalataya? Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Noon. Thank you, Brother Hector. So, next is Brother Butch. Okay lang po ba? Brother Butch, ito po yung katanungan. Okay. Brother Butch, okay. Ano ang tugon ng Panginoon tungkol sa laki ng pananampalataya na katulad ng butil ng mustasa at ang epekto nito sa isang puno ng sikamoro? Kung may pananalig kayong laki ng mustasa na butil, pwede nyo ito ng isang malaking puno, mabubunot ka at matanim sa dagat at sunod na kayo. Sige, Noon. Thank you, Brother Butch. Brother Boy, Yes, yes, yes. okay lang po ba sa sa verse 7 po? Mm. Ano ang tanong ni Jesus tungkol sa pagtrato sa isang alipin na nanggaling sa pag-aararo o pagpapastol sa bukid? Kapag nanggaling ang inyong alipin sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, inaanyayahan ba ninyo siya agad upang kumain? Thank you, Brother Boy. Thank you. Brother Astig. Sa verse verse 8. Ano ang Opo. anong inaasahang sasabihin ng amo sa kanyang alipin tungkol sa paghahanda ng hapunan at pagsisilbi? Ang sabi niya, hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo. Ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pag kakain ko. Oh, thank you po, Brother Tunying. Kuys, is it okay if you can answer this is for verse 9. Ano ang tanong ni Jesus tungkol sa pagpapasalamat ng amo sa kanyang alipin dahil sa pagsunod nito? Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang inutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa niyo ang lahat ng inutos ninyo, sabihin niyo, kami mga alipin, walang kabuluhan. Tumupad naman kami sa aming tungkulin. Doon sinagot na rin ni Brother Kuys, pati yung sa verse 10. Thank you, Kuys. Thank you po, maraming salamat. Okay po. So, diretso na tayo sa keywords. O, Hindi, may ako naman dagdag ang ka. magtatanong. O, Ako ano naman pong ang tatanong mo? magtatanong. Doon sa pananalig sa Diyos, yung unang talata pa lang, ang sabi ng mga apostol dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Bakit po? Ang pananampalataya ba ay may bahagdan? Meron ba itong Sukat. degree? May sukat ba ito? Ngayon, ang sabi nga sumunod maging silaki man lamang ng butil ng mustasa, di ba? Mhm. Hindi ngayon. Kung gano'n, kahit na gano'ng kaliit ang iyong pananampalataya, kung ito man ay nasusukat, aba, pwede mong utusan yung sikamorong mabunot ka at matanim sa dagat. Pwede ba yun? Kung ako ba may pananampalataya ang mataas ng pananampalataya, pwede ko bang sabihin, pulong bagyo, huwag kang dumaan dito. Susunod kaya sa akin yon? Hindi. Diba? Hindi puro. Mapapasubali ba natin yung yung nakasulat? Opo, Brother kasi Tunying? palagay ko, ang ibig lang naman sabihin nito, dinidiin lang, ini-emphasize lang dito ni Jesus na magkaroon kayo ng pananampalataya kahit na maliit man lang. Okay. Noon. Ngayon, dadagdagan ko lang yung sinabi niya, itong pagbasa natin ngayon sa gospel,
bago niya, ang una dito, ang istorya dito, yung remember the rich man and Lazarus. So, yun yung talinghagang sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disipulo. So, parang nakita nila, sino ba talaga ang maliligtas? Kanya humingi sila ng pananampalataya. Kasi sa pananampalataya, by faith, they will be saved. Kasi yung kwento wala namang ginawa masama yung mayaman kay Lazaro. Hindi lang niya, he's just indifferent. Pero saan siya napunta sa impyerno? So parang mga apostoles, ang mga apostoles na parang natakot. Paano kami maliligtas? Kanya humingi siya ng dagdag ng pananampalataya kasi doon sa mga talinghaga ni Jesus, medyo very paradoxical. Hindi ba? Ironical yung kanya mga sinasabi. Actually, yung inaano niya doon sa rich man at saka kay Lazarus is yung faith dapat coupled with Yeah. action. Pero kasi sa mga Hudyo, ang paniniwala nila, pag mayaman Faith ka, alone. hindi, pag mayaman ka, you are being blessed by the Lord. Yun ang Yes. pananampalataya, yun yung belief ng mga Hudyo. Tapos pagka poor ka, Oo. pinapanish ka na Meron pang ng parang Panginoon. pinaparusahan ng Diyos. Pero Dahil di ba, nagawa ang kasalanan. Oo. pero iba naman ang pinapakita ni Jesus di ba? Hindi, pero yun yung paniniwala ng Hudyo Kanya, parang sinasabi dito, based on my belief, pag mayaman ka, bless ka ni Lord. Bakit ngayon, pagka nagbigay ka ng talinghaga, yung mayaman ang siya napupunta sa impyerno. Kasi kinokorek Kanya yon. kinokorek niya nga. Kanya nga dito, kanya humingi na increase in faith kasi unang-una, hindi ba maintindihan ng apostoles yung mga tinuturo ni Kristo sa kanila. Dahil kung ang paniniwala mo, bless ni Lord na mayayaman, bakit ngayon lumitaw, they don't earn heaven. Di ba? So, sa kanilang pananampalataya yun. No, based yun sa kanilang pananampalataya or maybe also yung culture nila. Yung culture nila, Lies, kanya nagtanong sila ng ganito, increase our faith. Kasi sila, medyo nayayanig sila, nagugulumihan sila sa mga tinuturo ni Kristo. Medyo medyo scandalous ba? Scandalous para sa kanila. Satisfy po ba yung Brother Tonying? Nasagot po ba yung tanong? Okay na kayo? Can we continue? Opo, Di ba yung lack of faith, pwede rin yung kay Saint Peter, di ba, nung lumubog siya. Di ba, naglakad siya, tapos biglang lumubog. Tapos yung tinanong siya, Lord, save me, I'm drowning. Sabi, why did you doubt? Kasi parang wala yung focus niya di ba? maliit Wala yung focus niya. small feet. Kaya lumubog siya. Oo, pero kasi nawala yung focus niya, di ba? Actually, dinescribe doon nung maramdaman niya yung malakas na hangin, yung malaking alon. Natakot siya. Natakot siya, pero parang Nangatawag sa kanya, man of little faith ang tawag sa kanya. kaya kulang. Parang kulang yung pananampalataya niya. Kasi ando na nga si Lord Ba't matatakot ka pa? Di ba? Sa'yo yun yung pinakita. Okay po? Pwede mag-comment. Sige po, go ahead po. Nung binabasa ko to, yung gospel, two parts yan no? Two Yung parts sabi po. ni Katunying yung pananampalataya, tapos yung Faith at saka responsibility tungkulin ng alipin. ng slave. Pagka binasa mo yung 5 to 6, verses 5 to 6, tapos i-connecta mo dito sa 7 to parang ang layo, no? Tumalon parang tumalon. Parang hindi siya konektado. Ngayon ko nakikita ang koneksyon. Ngayon. Meron. Kasi nakikinig ako sa inyo. Sabi ko, layo naman itong biglang tungkulin ng alipin. Ngayon ko humihingi ka ng dagdag na pananampalataya. Sabi nga, dagdagan mo
po ninyo ang pananampalataya upang para dito na sa second part para mapaglingkuran mo Yun. ang Panginoon ng naayon sa kanyang kahilingan. So kasi para Amen. malaman mo yung role, para Oo. malaman mo yung role mo as Oo. as a creature, no? Oo. As Kasi ito God's ng mga creature. ito naman mga alipin na to na inano rito sa talinghaga ito, di ba? Mm. Yung mga alipin tayo yan. Tayo eh. yun, no? No, tayo. Yung sinabing kami mga alipin walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Show of humility yan. Yes. Oo. Parang Hindi po, to say we hindi. are sinners. Hindi po, ganun po talaga ganun po talaga ang relasyon ng isang Panginoon at saka ng alipin nung panahon na yon. Ang sinabi ko nga po kanina, ang alipin ay pag-aari ng Panginoon. Wala siyang karapatan, kundi sumunod lamang sa lahat ng utos. Kaya hindi siya dapat din magpasalamat. Ang Panginoon hindi dapat magpasalamat sa lahat ng mga tungkulin ginagawa ng alipin. Kaya Pagkat siya ay kaya nga po tayo. kasangkapan lamang niya. Oo, kaya nga po tayo Pero ang sa dapat ngayon, sa nagpapasalamat. ngayon nga, wala nang alipin. Opo. Kaya nga, hindi, binigay lang po nga baling parang example nga yan. Pero ngayon, talinghaga lang. talinhaga nga eh. Di ba nga kay Christ? Nung sinabi na nga ni Christ, you're not hindi na kayo alipin. Kayo ay mga kaibigan ko. Di ba? Binago nga niya yung yung binaligtad niya nga eh. Pero hindi ba in the end, yung washing of the feet, si Lord mismo ang naghugas. Siya rin ang naghugas. In spite of yung sinasabi rito, di ba? Oo. Di ba? Kasi Ito, pinakita niya Pinakita niya yung kung paano mag-serve. Kasi di ba nga siya ay isang servant king. Hindi siya yung king na katulad ng alam natin na king na yung utos lang ng utos, ganito, gawin mo to, ganyan. Bigyan mo ko ng ganyan. Hindi. Di ba? Siya yung haring naglilingkod. Yun yung gusto niya ipakita. So, ganun din tayo, yung gusto niya maging attitude natin na we are servants, no? Kagaya niya, we are servants na we don't deserve kung ano yung bibigay sa atin. Kasi we are just doing our job. Sort of saying, di ba? Yun lang naman yun eh. Parang, kumbaga, ano pang hihingin mo na kapalit? Ginagawa mo lang yung tungkulin mo bilang alipin. Di ba? Wala ka namang dapat na yun nga, sabi nga ni Brother Tunying, thank you. Hindi mo deserve yung thank you kasi nga, ginagawa mo nga lang yung tungkulin mo. Hindi sasabihin ng amo mo, thank you pinakain mo ko. Hindi eh. Kasi nga, yun yung tungkulin ng isang alipin. Okay. Okay. Lumayan na po tayo. Brother, pwede ko dagdag? Ano po? Pinapakita ng Diyos dito na pag tayo naglilingkod, hindi ka pagkos, Correct. iyan ang hinahanap sa'yo, so yun lang yung tungkulin. Kasi karamihan ng iba, di ba, nagsiserve, nagbibigay, naghahanap sila ng reward in terms of recognition, in terms of position, in terms of fame. Di ba? Pero sinabi ng Panginoon, pag naglingkod ka, hindi ka maghahantay ng reward. Ng sukli. You are only doing what you should be doing. Tama. Ganun lang yun. Dito Kasi nga iba talaga, pag nag-serve, pag naghintay ka ng reward, meron kang ibang purpose. Oo nga, kasi yung iba, di ba, concrete example, yung mga nagsaserve minsan sa simbahan, parang entitled ba na kailangan merong upuan? Di ba, kahit hindi siya yung nagsaserve, nagsaserve ako, dapat may upuan ako. Kaya yung upuan na dapat na kung ikaw ay talagang nagsaserve, bibigay mo yung upuan mo. Ganun yun. Kaya nga sinabi, servant of all. Yun. So, ibig sabihin, maghahangad ng accolade, kumbaga. No, saka huwag kang maghari-harian. Yes. Ano pa po ang ating
Ako ang isang line lang tapos dun sa notes ko. Ano po? Sabi dito, Jesus used this analogy of a servant to describe the proper attitude of a follower of God. Yun. Oh, Tama. tama yun. Tama yun. Yun, sinabi ni Brother Butch, yun eh. Mm. Oh. Jesus then applies this to his followers, stating that after they have done all they are commanded, they would say, "We are unworthy servants. Oo. We have only done our What we should be doing. So, Pero yun. nakakaano lang, no? Kasi minsan, minsan makakalito, no? Kasi, Ah. iba meron So- ding verse sa Bible na, well done, my faithful servant. Diba? Oh, take your place in in my kingdom. Parang ganyan, di ba? Kaya Kasi- medyo, Kasi yan, pag nag-serve ka, walang entitlement. yun. Yun lang yun. Oh, Oo. Baka meron pa po kayong keywords. Si Quiz nagsabi mustard seed. Medyo Mustard. ako, Faith. faith. Faith din yun yung mustard seed. No? Okay. Pagtupad sa tungkulin. Ano pa po? humility in service. Oh, pani-English tayo. Gagalit na si Brother Tunying. Mahirap. Meron pa po? Kung wala na po, dako na po tayo at lumalaon po ang gabi po para tayo makapahinga din ng Oh, may alas 6 ako bukas eh. Apo. So, ang ating pong unang pagbasa na hinango sa aklat ni Habakuk. Abak po. Kabanata 1, talata 2 hanggang 3 at kabanata 2, talata 2 hanggang 4. Ang magbabasa po ay si Brother Hector. Pero gusto mo ba ako magbigay mo ng background? Babasahin muna natin. Sige, okay. Basa. Basahin ko na? Apo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habakuk. O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo, bago ninyo ako dinggin, bago ninyo ako iligtas sa karahasan? Bakit puro kaguluhan at kasamaan ang pinapakita mo sa akin? Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang karahasan at ang labanan. Ito ang tugon ni Yahweh. Isulat mo ng malinaw sa mga tapyas ng bato ang pangitaing ipahahayag ko sa iyo, upang mabasa agad sa isang sulyap at maipabatid ito. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang maganap ito. Ngunit mabilis nalilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maantala ito. Ito ang mensahe. Mabibigo ang hambog sa kanyang pagmamataas, ngunit mabubuhay ang matuwid sa pamamagitan ng kanyang katapatan sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Sa Diyos. Diyos. Yun. Thank you, Brother Hector. Sige po, Welcome. Brother Butch, your comment. Okay, about Habakuk. Pag nakakita tayo ng masamang gawain at pang-aapi, nagtataka tayo kung bakit parang walang ginagawa ang Diyos para matapos na ang mga ito. Ganyan din si Propeta Habakuk.
pagkamatay ni King Josiah, masasamang hari na ang mga sumunod. Dinala nila ang bansa ng Juda na sumuway at sa kasunduan nila kay Panginoon. Kaya naging mas pasama ng pasama ang mga taga-Juda. Nakita ito ni Habakuk at nadismaya siya. Kaya nakipag-usap siya sa Diyos. Lalo na dismaya si Habakuk nang sabihin sa kanya ni Lord na gagamit siya ng mas masamang bansa para parusahan ng Juda. Hindi in-explain ng Diyos kung paano niya magagawang gamitin ang masasamang bansa para parusahan ang bayan niya. Pero nililaw niya na paparusahan niya lahat ng masasama. At sa huli, natutunan ni Habakuk na magtiwala sa lahat ng ginagawa ng Diyos. Yun. Yun. Thank So, you, parang Brother Bruce. relatable sa atin ngayon. Oh, relatable na naman, no? Pero nagkataon siguro na ano, no? Talaga yung mga pagbasa. Although, alam mo naman natin kung saan patungo yung ano yung pagbasa, dito ba? Baka meron din si Brother Astig. Maiksing comment lang po kasi alas 9 na po eh. Let's us be conscious of the time. Meron Para pa, kasi no? Lacson. May, Wala? May any comments po, Brother Hector? May comment ka po bago tayo magano? Basahin ko lang yung commentary sa yata ito. The fascinating passage has two entirely different meanings. The first is the meaning of the original Hebrew prophet. The second is the meaning of faith in the Gospels. The drift of the passage in the Hebrew prophet Habakkuk is endurance. Make it plain on tablets so that a runner may read it. That is, as you whisk past running your marathon. You see an encouraging placard in the crowd. Keep it up. Keep going. So the message in the last line is that however tough and unpromising the course, the righteous person lives by endurance, perseverance, fidelity. The message was originally intended to keep up the spirits of the Jews as the Babylonian armies approached. It will be tough, but stick it out, for the Lord will not desert you. However, the Apostle Paul is using the Greek translation of the Hebrew text. Of course, he's writing in Greek, which reads, "The righteous person lives by fidelity," or faith. Paul uses text in Romans 1:17 and Galatians 3:11 to prove that justification is by faith. Luther adds a further complication by adding without justification alone. The righteous person lives by faith alone. For Paul, faith expresses itself in action. End of commentary. Yun. Thank you, Brother Hector. So parang lang po, backgrounder lang po. Very little is known doon sa prophet na si Habakkuk po. Even yung meaning ng pangalan daw niya is uncertain. Although pagka ginugol niyo po, ang ibig sabihin embrace daw. From his writing, some have deduced that he was a member, possibly a leader ng temple choir. One might date his writings between the defeat of Necho by Nebuchadnezzar at Carchemish noong 605 BC and the siege of Jerusalem noong 597 BC. This places Habakkuk shortly after Nahum and makes him a contemporary of Jeremiah. So yung reading nga daw natin, curious mixture nga sa book ni Habakkuk. May dalawang complaints sa Panginoon at binigyan ito ng dalawang sagot, yung huling yung message. What we hear today is from the first complaint and the second answer. And the first complaint is that there is no justice, while the second complaint is about continued oppression. Okay. So, dako na po tayo sa Dako na tayo sa ating question and answer.
Kanino po ako huminto? Kay Brother Hector yata. Brother Hector, no? Hmm. Ang huli yata si Brother Kuis, ano? Si Kuis, si Kuis. Oo, Mm. si Kuis. Tama, si Kuis. Oh, Brother Hector, ikaw na ulit. Yes. Okay. Sa verse 1, tama. Chapter 1, verse 2. Ano ang reklamo ni Habakuk kay Yahweh tungkol sa kanyang paulit-ulit na hiling ng tulong at pagligtas mula sa karahasan? O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo, bago ninyo ako dinggin, bago ninyo ako iligtas sa karahasan? Yun. Thank you, Brother Hector. Brother Butch. Yo! Sa verse 3 po, ano ang tanong ni Habakuk tungkol sa pagpapakita ng kaguluhan, kasamaan, pagwasak at karahasan sa kanyang harapan? Bakit mo hinahayaan puro kasamaan ang makita ko habang pinapanood mo lang ang nagkakagulo? Pagkawasak karahasan ang nasa paligid ko, kahit saan puro away at pagtatalo. Yun. Parang parang hindi malayo si Habakuk sa atin. Minsan pagka dumadanas tayo ng kahirapan, sasabihin natin, "Ba't ako, Lord?" Bakit naman, Lord? Manakiba dito yung bat ako. Ba't ako? At saka bakit nangyayari ito, Lord? Kaya hindi natin alam, no? Pero kanina parang may sinabi yung pare na ano ko lang, yung may isang group na tungkol sa Bible, um, na ulinigan ko lang. Sabi niya, minsan, merong nga ginagawa si Lord, pero hindi pa natin agad nalalaman kung ano yung ibig sabihin. Pero in the end, after na mangyari yun, tsaka mo sasabihin, ay, kaya pala. So, meron talagang talagang yung timing niya, no? Brother Boy, Hmm. sa chapter 2, verse 2. Ano ang tugon ni Yahweh kay Habakuk tungkol sa pagsulat ng pangitain ng malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at maipabatid? Ito ang tugon ni Yahweh. Isulat mo ng malinaw sa mga tapyas ng bato ang pangitaing ipapahayag ko sa iyo, upang sa isang sulyap ay mabasa agad at maipabatid. Ito. Thank you, Brother Boy. Brother Tunying, sa verse 3. Ano ang dahilan kung bakit dapat isulat ang pangitain kasama ang paliwanag tungkol sa takdang panahon nito at ang pangako na ito ay tiyak na mangyayari? Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas. Hindi ito maliliban. Ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal. Yun. Thank you, Brother Tunying. Guys, sa verse 4, ano mensahe ni Yahweh tungkol sa kapalaran ng hambog at sa paraan ng pamumuhay ng matuwid? Guys, andiyan ka? Ay, ano po ulit po? Oo. Ano yung mensahe ni Yahweh tungkol sa kapalaran ng hambog at sa paraan ng pamumuhay ng matuwid sa verse 4 ng chapter 2, verse 4. Habakuk. Wait lang po. Sapagkat hindi na dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pagitain, mabilis na dumarating ang wakas na hindi ito maliliban, ngunit tiyak na magaganap kung ito ay nagtatagal. Basta mo ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Thank you, Kuys. So, ibig sabihin, magkakaroon ng divine justice. Mhm. Maniwala tayo sa lahat na nangyayari sa atin dito sa bansa.
Amen. Okay. So, ano na po? Punta na tayo sa keywords. Ang taong masama mamamatay. Ang taong matuwid mabubuhay. Lahat naman tayo mamamatay. Masama at mabuti, mamamatay tayo lahat. Pero sinasabi dito yung eternal life after you died. Katapatan. Matuwid at tapat. Ano po ba? Matuwid at tapat? Kaya ba, matuwid at tapat. Yan ang mga salitang iuukit natin sa ating mga puso. Niramdam ko, unti-unting nawawala ang katawang laki. Nangil, minsan, pagod ka lang, minsan, parang ganado. Pero pag meron pa po? Divine justice. Okay na po? Meron pa po? Tiyak na mangyayari at hindi maantala ito. Yan, dinuktong ko na lang po. Thank you. Pwede pa ba akong magbahagi ng aking naiisip? Sige po, go ahead. Tapos na po tayo dito sa keywords. Opo. Okay na po? Gusto ko kasi meron akong naaalala mga pangyayari diyan sa panahon nang sila ay nasa pag-aalipin ng Babylonia. Pero ay panahon nang sila ay matagal nang inaalipin sa Babylonia. At talaga namang sila ay pagod na roon. Kaya nga si Habakuk nagrereklamo na, kailan ba kami mahahango dito sa kahirapan sa Babylonia? At sabi nga sa kanya ng Panginoon, maghintay lang kayo, darating. Pero alam niyo, yung pangyayari sa kanilang pagliligtas sa kanila, sa mga Israelita nga sa Babylonia, yung pagdating ni Haring Cyrus, nang talunin ni Haring Cyrus ang Babylonia. At doon na nagsimula ang paglaya ng mga Israelita. At pinauwi na niyang hari ng Assyria ba yun? Ng Syria. Ngayon ay Iran. Pinauwi na sila sa bayan nila sa Israel at tinulungan pa silang ipagtayo ang kanilang templong nagiba. Yun yung inihintay-hintay ni Habakuk na pangako ng Diyos sa kanila na sila'y ililigtas sa kalupitan ng Babylonia. Kaya naman, ang Haring Cyrus, hindi naman to kakampi nila. Ito ay mga hintil din pero ginamit ng Diyos ang si Haring Cyrus upang sila ay makalaya sa kalupitan ng Babylonia. Okay. Thank you po. So, punta na po tayo sa sa ikalawang pagbasa. Ang ating ikalawang pagbasa ay hango naman sa ikalawang sulat. Excuse me po, ni San Pablo kay Timoteo. Kabanata 1, talata 6 hanggang 8, tsaka 13 hanggang 14. At ang magbabasa po ay walang iba kundi si Brother Boy. Tama po? Brother Boy, ikaw nga ba? Go ahead po. Nag-intro ka na no? Apo. Sige, basahin ko na lang. Basahin ko na. Apo. Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na pag-alabin mo muli ang kaloob na binigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang Espiritong binigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi
espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon at huwag mo rin ikakahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito Brother hindi Boy, dahil sa anumang 13 to 14 na po. ano na, 13. support na. 13 to 14 na po. 6 to 8, tapos 13 Ayan. to 14 na po. Sige, nakopya ko lahat. Gawin mo gawin mong batayan ng mabubuting aral na itinuro ko sa iyo at manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Sa tulong ng Espiritu Santo na nananatili sa atin, ingatan mo ang mabuting bagay na pinagkatiwala sa iyo. Connect na connect ito sa gospel. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. Thank you, Brother Boy. No, pero actually magandang ang basahin yung ano no, yung in between. Oh. Magandang pagka binasa niyo yung in between mas mas mabibigyan ng diin yung buong pagbasa. Anyways, thank you po. Baka may gustong magbigay ng komento regarding po dito sa ating dalawang pagbasa. Yung sabi nga ni I think na-remember ko sabi ni Brother Tonying before na si Timothy daw is the pastor or bishop ng Ephesus. So itong second letter was written during Paul's imprisonment sa Rome shortly bago siya mamatay in the year 67. At itong sulat na to ay ang kanyang huli. Foreseeing his approaching end, Paul writes to his favorite disciple to give him final instruction and encouragement. No? Pag narinig natin yung pagbasa, yun naman yung parang pinagbibilinan na niya si Timothy. He must not be ashamed of the gospel. He tells him, nor of Paul, na isang alipin or ang tawag dito, prisoner of Christ. For the gospel brings salvation, grace and light, and Paul is proud to be its messenger. Sabi nga dito sa ating. Okay po, meron po may gustong Commentary. comment. Opo. The letters addressed to Timothy and Titus, those two central members of Paul's staff, are generally considered not to have been written by Paul. However, they are all part of the inspired Word of God, and a handful of reputable scholars consider that 2 Timothy is indeed by Paul. In 1 Corinthians 16:10-11, the Corinthians are urged to treat Timothy gently, and here again the author seems to be encouraging Timothy himself against timidity. Perhaps he was a naturally hesitant person. One of the principal emphases of all three letters is the adherence to sound teaching. They are encouraged not to show initiative, but to keep to tradition already established. This is, of course, already implied by the laying on of Paul's hands, for a Jewish rabbi would learn much by heart, and at the end of his training was commissioned to carry on the tradition in the name of his own teacher. Such methods would have been important for the preservation of the teaching of Jesus during the Pauline period before it came to be written down in the Gospels.
End of commentary. Thank you, Brother Hector. So, parang pinapakita yung ano, no, yung importance ng tradition. No? Kasi tayong mga Catholics, we believe also in the tradition, hindi lang doon sa written word. No? Kasi yan, na-observe yan yung tradition na yan, na-observe talaga, naihan talaga sa, sa mga sumusunod na mga henerasyon. So, hindi yun na naisang tabi. So, hanggang ngayon, yung tradition na yan is being observed by the Catholic Church. Okay, meron pa po ba or diretso na tayo sa question and answer? Okay. Question and answer na tayo. Sige. Yes. No, kasi medyo ano na po. Brother Hector, alam ko kay quiz huli. Yes. And sa ano po, chapter 1 verse 6. Ano ang paalala ni Pablo kay Timoteo tungkol sa pag-alab muli ng kaloob ng Diyos na natanggap niya sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay? Dahil dito, pinapaalala ko sa iyo na pag-alabin mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Yun. Thank you, Brother Hector. Siguro nga, no, dahil sa binanggit mo, no, yung binasa mo kanina na commentary, siguro na mahiyain talaga si ano, no, si Timothy. Kasi siya, pag-alabin mo muli. Parang tayo rin yung sinasabihan, ano. Dapat wag tayong mahiya or matakot na ipahayag. Okay, Brother Butch, Yo. verse 7 po. Mm. Ano ang paliwanag tungkol sa espiritu na ibinigay ng Diyos na hindi na kahinaan kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili? Hindi tayo ginawang duwag ng Espiritu ng Diyos. Binigyan niya tayo ng Espiritu may kapangyarihan, pagmamahal, at pagpipigil sa sarili. Yun. Thank you, Brother Butch. So, Hanggang we kailangan should not be magtigil cowards. tayo. Oo. Ha? Hindi tayo dapat duwag. Oo. So marunong dapat pala tayo magtigil ng sarili kasi bago tayo magbitaw ng salita, baka mamaya hindi makapag-build, makasira, di ba? Kasama pala yun. Okay. Brother Boy, okay lang po. Verse 8 po, ano ang payo ni Pablo na huwag mahiya sa pagpapatotoo para sa Panginoon o sa Kanya bilang bilanggo at sa halip ay makihati sa pagtitiis para sa magandang balita sa kapangyarihan ng Diyos? Kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon. At huwag mo rin akong ikakahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita, umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Thank you, Brother Boy. Parang ano, no, parang sinasabihan talaga tayo, no, na huwag din tayong mahiya, no, na magpatotoo. Tsaka, yun nga, kailangan talaga magtiis talaga tayo. So, Pero alam mo, napakahirap kasi pagka ikaw ay nananilbihan sa Diyos, di ba sabi, forgive your enemies. Oo. Do good to those who hurt you. hirap. Di ba gusto mo nga yung sumakit sa'yo, gawan mo ng sakitan mo, bigyan mo rin ng sakit. Okay, kaya lang kasi, yun ang commandment ni Christ. Kaya, Di kanya ba? nga. Love your enemies, Yeah. Kanya hindi mo kaya sa sarili mo kasi ang nature natin, lalaban. Oo. Kaya kailangan natin Espiritu Santo. Hindi ba, Brother Tunyeng? Kasi, yung ano di ba, yung nung unang panahon talagang an eye for an eye, a tooth for a tooth. Pero hindi Yun yung ano gustong tanggalin nga ni Christ sa atin Wag ganun. Di ba? Okay, ano pa? Kanino ko huminto? Okay? Sa akin. Kay Brother Boy, ano? Verse 8. Okay. Sa ano na tayo? Verse 13.
Brother Tunying, ano ang utos ni Pablo na gawin ang mabubuting aral bilang batayan na may pananampalataya at pag-ibig sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus? Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo. Yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yun. Thank you, Brother Tunying. So talagang dapat we are one with Christ pala. No? Para talagang maipahayag natin itong ating pananampalataya at saka yung pag-ibig. Thank you. Boys, okay lang ba sa verse 14? Ano ang payo ni Pablo na ingatan ang pinagkatiwalang mabuting bagay sa tulong ng Espiritu Santo na nananatili sa atin? Sa tulong ng Espiritu Santo, nananahan sa atin. Ingatan mo ang lahat na ipinakatiwala sa iyo. Yun. Thank you, Kuis. Okay po. Baka merong gustong magbigay ng ano pa, commentary. Pwede pa, 9:25 pa lang. Pero gagawa na pala tayo ng ano. O baka gusto nyo na ng keywords. Pwede rin. Keywords tayo. Keywords na po. Okay. Sige po. Game. Pag-alabin mo muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ay, ba't ayaw mag-type? Ano nangyari? Hindi ka makatype. Ayun. Alabin muli ang Kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos. Fan the flames. yes. Ignite the fire. Meron tayong ganun t-shirt, diba? Ignite the fire. Madalala siya yung sa akin, no? Umasa sa kapangyarihan ng Diyos. Ay, sorry po. Ang bagal ng aking ano. Umasa sa kapangyarihan ng Diyos. Sige. Copy Copy-paste ko na mo. lang. Copy-paste na lang natin. Mas madali. Okay. Next. Pananampalataya, pagmamahal, pagpipigil sa sarili. Ano pa po? Ito may pananampalataya dito. Bakit yung sa first reading wala tayong nailagay na gano'n, ano? Meron pa po? Ingatan ang mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Ingatan? Hmm. Mabuting? Mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Meron pa po? What's the... Makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita.
Napakahirap talagang magbahagi ka ng mabuting balita. Marami kang makakaaway. True. Lalo na yung mga protestante. Matuwid at tapat. Anything else po? Meron pa po? Ang ano po yung sound po is Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. At yung gospel acclamation, balita sa inyo ngayoy, salita ng Panginoong iiral habang panahon. It still pertains to the Word of God. Okay po? Ano pa po yung yung kanyang tawag dito, duktong-duktong ng mga readings. Nakita ko po yung pagtupad sa tungkulin, matuwid at tapat. And then yung faith, yung pananampalataya, yung merong common. Makihati sa kahirapan, mamamahal at pagpipigil. Umaasa sa kapangyarihan ng Diyos. Ano yan? Ito, faith din ito umasa sa kapangyarihan. Pag-alabin muli ang kaloob na ibinigay ng Diyos. Yeah. Ito siguro maaari yung humility in service, yung pag-alabin muli. Sa tingin niyo po, underline ko para makita natin na pero ito po ang ito po yung kung titignan po natin yung yung Salmo Responsorium, Panginoy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. And then yung Gospel Acclamation, balita sa inyo'y ngayoy, salita ng Panginoong iiral habang panahon. So the Word of God is eternal. May na po, hibla na po tayo. Meron na po bang nakagawa? Upang lumago sa pananampalataya hanggang sa katapusan, dapat natin itong punuan ng mga salita ng Diyos. Tama po ba? Pakibasa po kung tama. Nakikita niyo po. Okay. Meron pa po. Ibla. Hibla po. Meron We pa. must strive to strengthen our faith by putting it into practice. According to the way of Jesus, which we are called to embrace, love, and follow.
Okay, meron pa po. Luis, meron kang ano? Meron kang hibla quiz? Brother Boy, meron kayo? Edit ko pa eh. Sige lang po. Okay lang po yun. Kahit lagay natin dito, dito natin edit. Oh. Brother Tunying, meron pa kayo? Meron naman. Sige po. Madali lang. Ang aking hibla ay ito. Maliit man, ngunit tapat at matuwid na pagtupad sa utos at kalooban ng Diyos sa tulong ng Espiritu Santo, makikita ang tunay na pananampalataya sa Panginoon. Ano nga po yung hulihan? Maliit man, ngunit tapat at matuwid na pagtupad sa utos at kalooban ng Diyos sa tulong ng Espiritu Santo, makikita Ang tunay na pananampalataya sa Panginoon. okay. Oh, pili na po kayo. Okay, kita niyo po. Mayroon din nagawa si Kwan, Brother Quiz. Meron na po. Nakita niyo po. Ayan. Sorry, lilitang ko konti para makita lahat. Ito ang ano eh. Itong sa akin, tsaka itong ano, yung second to the last. Parang parehas lang eh. Opo. Oh, parehas lang. Hmm. Dagdag mo na lang. A humble and faithful. Humble, faithful, no? Humble, faithful, And true. and even. Ano po? Okay na po sa inyo yon? Okay na yan. Ito na po ang kukuhanin natin. Oo. Hindi, itang tanggalin mo yung sa akin. Yung bakery juice. Tatanggalin ko na po to. Oo. Ano pong pipiliin natin, mga kapatid? Sino yung dinagbigay ng ano, siya nang mamili para walang bias. Ay, ganun? Hindi. Sige po. Kasi lahat ito gusto ko. Ano na? Pumili ka na lang. Tulungan niyo po akong pumili.
Nasa likuran mo lang ako. Tutulak kita, sige ka. Your turn po. Para okay na po ito. Sige po, ito na kuhanin natin. Pero actually lahat maganda eh. Kasi Lahat kailangan talaga, maganda. opo. Oo. Kailangan kasi yung word of God nandun pa rin talaga. Although, naano naman natin, nasusundin natin talaga yung word of God. No, paano natin masusunod yun kasi we still remain faithful. Sabi po, ay sige, meron na naman bagyo. Naku, let's pray na nawa hindi ito makaapekto sa ating maraming mga kababayan. Hari nawa, matunaw na siya bago pa pumasok. Amen po ba? Kung may pananampalataya ka, di sabihin mo, O matunaw ka na. sabihin niyo din po, samahan niyo ako para mas marami Tandaan mo, love your enemies. Do good to those who hurt you. Tama. O sino bang enemy natin? Tanong mo kay Mang Tunying. Katundin daw, oh. Huwag niyong aawayin yung mga handmaid. Magiging kaaway niyo si Katunying. Severe Tropical Storm Paulo. Oh, naging Paulo na. North Storm Luzon. na ba yan? Naging storm na siya? Storm na po, sabi ni ni Quiz eh. May question po, ano po, reflection question po natin. Ito, reflection question. Meron po. How can I increase my faith? Sasabihin na naman tayo ni ano niyan, ni Katunying niyan. Do I Bakit realize that the sukat? will of God is good for me? Yan, Okay, yan. dagdagan Okay. natin. How can I be a God? Ano po? How can I be Be a true servant of God. a true servant? Number one dyan, huwag kang magreklamador. Oo, tama. Of God. Ano Without, to? Obey without questioning. without expecting anything. At Tagalog. Puro kayo Inglesan ng Inglesan dyan eh. Naku, unstable yung aking internet. Sino pwede kong magawang co-host? Sandali. Baka mawala tayo. Kanina pa ako dinudugo ilong ko rito eh. Ano po, Brother Tunying? Sige po. Ano ang matuwid na paraan upang matupad ang kalooban ng Diyos at upang maging ganap ang pananampalataya? Ayos. Tama. Pwede i-rewrite yung hibla natin. Ano po? A humble, faithful, and true servant of God humble and faithful true servant of God remains faithful even amidst trials. Okay. Okay lang, quiz ha. Ni-revise namin.
Okay lang po ba sa inyo? Okay. Thank Amon. you, boys. Hamon daw. October is the month of Rosary. Pray the Holy Rosary. Copy. Which is true. Actually, starting na yung sa parish namin. Kayo po. Parang yung hibla parang may repetition yung word na faithful. Humble, faithful nga. Bakit remains faithful pa rin? Oo nga, no? Hindi, kung talagang faithful ka, ano yung dapat maging manatili sa iyo para maging faithful ka nga? Ano nga ba yung kaninang natin? Ang Hindi, ano yung original natin? Teka. mabuti pa, hindi, alisin mo na lang yung faithful dito sa unahan. Sabihin mo na lang, a humble and true servant of God remains faithful to God even amidst trial. Okay. Yan, maganda pakinggan. English ka rin ng English eh. Dose of your own medicine. Additional po ba sa challenge? Bukas po ay Sacred Heart. Ay, Oo First nga. Friday devotion nga. At saka hindi pa, meron pang aalisin dyan. A humble and true servant of God remains faithful to God amidst trials. Wala na yung even. Kita mo, English teacher ka pala eh. Oo. Kunwari pa si Katunying eh, English teacher Oo pala. nga eh. Galing maglang. Meron pa po Hindi. ba? Okay. Ay, ang hamon. Ayan, October month, Rosary, tama yan. October month is Holy Rosary. Pray Teka, the sandali, Rosary. ayusin po natin. October is the month. Dedicated. Every day. Para merong konting dating. Ano nga sabi ni Quiz? Quiz, ano na nga yung sinabi mo? Additional challenge. Ba't nawala? Kinat ko ba? Kinat ko ba? Hindi ko kinapi. Sorry ah. Tama po ba yan? Nakat ko. Sorry ha. So, what were you saying earlier? First Friday devotion of Sacred Heart of Jesus and World Teachers Day. October is the month dedicated to pray the Holy Rosary every day.
Actually, ito, ano to eh. Gaya nung sinabi nga dun sa ano natin, yung sa ating consecration sa Our Lady of Victory. Hamon, mamuhay tayo ng may pagkumbaba, papanampalataya, pagmamahal, at pagpipigil sa sarili. Pero ang tatanungin niyan, paano? Nandun sa paano natin sa reflectionan mo sa hugot. Okay na po tayo dyan? Oo. Ayan na, oh. Potato price. Ayan na, oh. Or ganun. Ang mahal ah. Buti pa si Quiz, maraming pambili. Baligtad pala yung Bible ko. Ayan, oh. Ah, talagang ano na ha, talagang... Ay, wala Ayan, si oh. Brother Boy. Nasa si Nasa si Brother Brother Boy. Boy. Siya lang yun. XCR. Antay-antayin natin. Ano, picture na? Mukhang picture na, pero wala pa si Brother Boy eh. Kailangan na best smile, ha? Kasi ipopost ito sa mong maraming makakakita sa'yo dito, tunying. Brother Boy, are you still there? Quiz? Ayun, oh, nagsasalita. Ayan. Nadig ka, nagsalita Yun. na. Ayun. Ay, wala pa si Brother Boy. Nawala yung ilaw niya. Nawala yung ang tawag dito. Hindi siya naka... Yun! Ayan. Yun. Sarap maging bro. San Miguel Birian. Sarap maging bro. SMB. Brother Boy, nasaan ang Bible mo? Ay, nalala. Okay. Smile na tayo ha. 1, 2, and 3. Sandali lang po. Huwag kayong aalis. Babalik agad ang batibot. Control D. Okay. One more time. This time with feelings. Talaga naman pagdating sa feelings eh. Grabe, no? Bro, bago lang tayo magwakas. Apo. Na-discuss nyo na ba yung difference ng Jew, Hebrew, tsaka Israelite? Hindi pa. Sige, share. Then next meeting. Next meeting na. Next O meeting. sino na next meeting? Sino na ang... Brother Tunying na. Brother Tunying na. Brother Tunying, ikaw daw next LBS. Facilitate. Hindi ba dapat si Brother Jerome? Wala siya eh. Hindi siya- ikaw nag-sub sa kanya eh. Oo Siya nga, na lang. Si Brother Jerome na lang. Hmm. Nagpalit na lang kami. Oo. Available siya. Okay. Oh, na-save si Brother Tunying. Next ka na raw. Ako magpapasya next. Next po. Not next week. Sa susunod pa po. Okay. Okay. Maraming salamat ulit mga kapatid. And let us close our liturgical Bible study for tonight. And may we request quiz to close, to lead us to closing this LBS. Closing your prayers in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are all women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us. Pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. 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 Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit.
as it was in beginning, is now, and ever shall be, World. world without end. Amen. Saint Michael the Archangel, Pray for And- us. Sacred Heart of Jesus, Mercy. Mercy on us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Holy Guardian Angels, Pray for Pray us. for us. Immaculate Heart of Mary, Pray for Pray us. for us. Our Lady of Most Holy Rosary, Pray for us. Pray for us. in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Wait lang po ah. Amen. Thank you, boys. Maraming salamat po ulit, mga Thank you, kapatid. thank you. And See you nasunod next natin yung Thursday. almost 10 o'clock. Makakapahinga na tayo. Bye. Birthday pala ni Brother Frank. Ngayon, Sabi po birthday po si Tito Frank Padilla. di ako kinumbida. Oo nga eh. Happy birthday, Oh, Brother thank you. Frank. Happy birthday, Brother Frank. Happy birthday Let's pray for po. him. Good health still. Good health. And more mission. And more, yeah. Okay, God bless everyone. God bless. Good night. Bye-bye. Good night. Good night. Thank you po. Pleasant dreams.